May isang binatang may pulang buhok na nasa kritikal, halos mamatay, sa kalagayan. Tahimik niyang sinabi sa sarili, napakagandang panaginip. Napakaganda na gusto ko itong sirain, lunukin ng buo, at durugin. Sa kasamaang palad, bago pa niya matapos ang pangungusap, isang binatang may blonde na buhok ang tumitig sa kanya, at kalmadong nagsabi, sa wakas, natalo ko na siya. Isang malungkot na wakas na napakaangkop para sa pinakamalaswang kontrabida. Pagkatapos niyang sabihin yon, iniwan niya ito at lumakad palayo. Lumalabas na ito ang wakas ng isang nobela. Kanina pa lang, si Namwin, na gustong tapusin ang kanyang serye, ay inayos na ang pinakamalakas na kontrabida ay mamatay sa kamay ng bida. Bagaman ito ang wakas na gustong-gusto ng maraming mambabasa, para sa kanya wala itong iba kundi basura. Maliwanag na hindi ito ang wakas na nais niyang isulat. Pero dahil sa pera, napilitan siyang gawin yon. Nang maisulat ang huling salita, biglang umalingaw ang isang kakaibang tunog. Natigilan at nanginginig si Namwin. Hindi talaga dapat may dumating sa oras na ito. Lumapit siya sa pinto para tingnan, pero ang nakita niya ay isang tahimik na kawalan. Bagaman medyo kinakabahan, pinatahimik ni Namwin ang sarili na baka lasing lang ang naglalakad sa labas. Papasok na siya pabalik sa silid tulugan nang may nahulog na kakaibang piraso ng papel sa kanyang mga paa. Nakalagay dito, ito ay regalo. Gumawa ng kahilingan kapag kailangan mo. Bago pa niya mapag-isipan kung hihingin ba niya ang AC o refrigerator, biglang naglabas ang papel ng madilim na aura. Lumitaw si Arsene, ang kontrabida, mula sa loob ng papel. Napatingin si Namwin ng mamangha, ano? Paano siya nandito? Hindi agad sumagot si Arsene, nagpakita lang siya ng mapait na ngiti. Sabi niya, kaya ganito ako mamamatay matapos ang lahat ng ito, lahat ng pagsisikap ko sa loob ng 10 taon para maghiganti sa mga sumira sa aking pamilya, mga minamahal, mga kaibigan, at mahal sa buhay. Nawalan ako ng lahat. Ngunit bakit, kahit binitiwan ko na ang lahat, ang kinalabasan ay kabiguan pa rin? Ikaw, Namwin, ang dapat higit na nakakaunawa. Kaya wala nang saysay pang magsalita pa ako. May sasabihin pa sana si Namwin nang maputol siya ni Arsene. Kaya, pakiusap. Sa sandaling iyon, ang madilim na enerhiyang bumalot sa kanyang buong katawan kanina ay unti-unti siyang nilamon, ipinagpatuloy ni Arsene nang may mapanghihinang ngiti. Pakiusap, tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakapagbago ng kapalarang ito. Babantayan kita. Agad pagkatapos, naramdaman ni Namwin na parabang mabigat ang pakiramdam niya. Pumasok siya sa katawan ng binatang may pulang buhok. Unti-unti siyang nagmulat. Umupo siya, hinawakan ang kanyang ulo. Nawalan ba ako ng malay? Bigla, naging kakaiba ang istruktura ng silid na nag-iwan sa kanya ng pagkalito. Tiningnan ang kanyang pulso at nagtataka sa kung ano itong kasuotan. Bumangon siya mula sa kama, naglakad papunta sa salamin, at nagmumurmurong, ano nang nangyayari. Nang titigan niya ang sarili, nakita niya ang kakaibang pulang buhok at nakakatakot na ngiti. Nang tumingin siya sa mga walang emosyon na mata na tila lobo, naunawaan niyang nasa loob siya ng katawan ni Arsene, ang pinakamakapangyarihang kontrabida sa kanyang nobela. Higit pa rito, sa loob lamang ng ilang araw magaganap ang pagpatay. Ang kalahating demonyong dugo ng pamilya Arsene, mga inapo ng demonyo, ang nagpataas sa pamilya bilang isa sa pinakamalaking angkan sa kaharian. Ngunit bumagsak ang pamilya dahil sa 6 na malaking angkan na nag-iwan lamang kay Adele. Iyan ang kanyang kwento at ang dahilan din kung bakit siya naging kontrabida. Sinikap niyang maghiganti, ngunit sa huli ay nabigo. Kaya, dinala niya si Namwin, ang lumikha sa kanya, dito. Sa ilang araw, papatayin siya ng mga kabalyero ng 6 na dakilang pamilya. Wala siyang magawa, kaya inaaktibo niya ang status window. Si Adele ay isa sa pinakamalakas na karakter sa nobela, ngunit hindi pa rin makukumpara sa mga sobrang kapangyarihang ibinigay ni Namwin sa mga pangunahing tauhan. Nagpakita ang status window ng impormasyon, lahi, kalahating demonyo, alignment choice, swap talent 1, madilim na katangian, killing intent, mana manipulation, mana 341. Kahit gaano pa karilag ang kontrabida, hindi kailanman balak ni Namwin na hayaan silang talunin ang bida. Pero ngayon hindi niya makontrol ang mana. Ang setting na ginawa niya para gawin si Adele na nakakatakot ay naging 2 talim na espada. Pinaghirapan niyang isipin at napansin ang piraso ng papel sa kama. Ano ito? Sandali, iyan ang papel na lumitaw bago ako pumasok sa nobela.
Nakalimutan ko ito kahit hindi ko alam kung makakatulong pero wala na akong pagpipilian. Naalala niya na sinasabi ng papel na magtanong dito kapag kailangan, ngunit nang tiningnan niya, naging blanko ang papel. Napamura siya ng tahimik. Sus Mariosep. Dito ba ako magwawakas? Biglang may ilang linyang lumitaw sa papel. May akda, kung hindi mo alam kung paano gamitin ang regalo, sagutin lamang ng o hindi. Nanginig si Namwin at napabulong, gago, sino ka? Nagpakita ang papel ng isang linya ng teksto, pakisulat ang o hindi sa papel. Nainis siya. Ano na naman ito? Niloloko mo pa rin ba ako? Sige, susunod ako sa utos mo. Sinulat niya ang i. Nagbigay ng instruksyon ang papel kung paano gamitin ang pagbili at pagbenta ng impormasyon. Sasagutin ko ang anumang nakasulat sa papel. May ilang tanong na nangangailangan ng bayad. Nagulat si Namwin. Nagpapalitan ng impormasyon, kaya pala alam nito ang sagot sa anumang tanong. Ipinaliwanag ng papel, kapag mas importante ang tanong, mas mataas ang presyo. Humiling siya, sabihin mo kung paano makakabalik sa totoong mundo. Mabilis na tumanggi ang papel. Impossible. Napamura siya ng may pagkabigo. Sus Mariosep talaga. Wala akong maasahan mula rito. Nagpasya siya, ipakita na lang kung paano gamitin ang mana at ang mga katangian ni Adele. Pagkalipas ng kanyang pagsusulat, kumalat ang mana mula sa buong katawan niya. Nagpaalam ang papel, ang tanong na ito ay hindi nangangailangan ng bayad. Naunawaan na ng katawan ang kontrol sa mana at kung paano gamitin ang mga katangian. Tinatanggap mo ba? Sumagot siya. Ngumiti siya habang nadarama ang mana. Ang unang katangian ay kadiliman, ang kakayahang idisable ang 5 pandama ng kalaban. Nang iaktiba, lumitaw ang isang itim na butas sa kanyang kamay. Nasiyahan siya. Tagumpay. Normal na mas malaki ito, pero okay na ito. Sunod ang killing intent, isang kapangyarihang humahadlang sa kalaban sa pamamagitan ng aura. Matapos gamitin ito, muli siyang nagtagumpay. Kayang tiisin ito ng mga kabalyero at sinanay na sundalo, ngunit epektibo pa rin laban sa mga ordinaryong tao. Inisip niyang kailangan na lamang niyang matutunan ang abilidad na transposition, ang kakayahang magpalit lugar sa anumang napiling bagay, ang sukdulang kasanayan sa pagpaslang. Nang iaktiba, lumitaw ang isang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa. Nasiyahan siya, pero maaari lamang siyang mag-teleport sa loob ng 20 metro, mas mahina kaysa sa nobela. Kung mag-ehersisyo, baka lumakas pa. Nagpasya siyang subukan ang baluti. Gumamit siya ng teleportation, inaasahang magsasanib ang kanyang katawan sa baluti, ngunit sa halip ay natapilok siya at nahagis pa atras. Isang malakas na tunog ang tumunog at bumagsak siya ng buong likod. Sus Mariosep, mukhang hindi ito agad nakuha sa unang subok. Sa labas, lumalapit ang tunog ng mga kabayo at tao. Sumigaw ang mga sundalo ng malakas, bilisan nyo. Dapat namin siyang patayin ngayon. Ngunit determinado si Namwin, handang subukan ng 10 beses o 100 beses kung kailangan upang mabuhay. Samantala, sa mansyon ng pamilyang Arson, sa loob ng kastilyo, marahang lumapit ang isang tahimik na yabag papunta sa silid ni Wuhian. Lumabas ang isang matangkad na lalaki. 2 utusan ang tila nanginginig sa takot sa kanyang presensya. Siya ang kapitan ng mga kabalyero ng Count Leon, si Peltz. Malamig siyang nagtanong, nasaan ang batang iyon? Sumagot ang utusan, nasa silid siya, Ginoo. Anong sitwasyon? Tanong muli ni Peltz. Ang kasamahan ay sumagot, wala siyang ipinakitang galaw sa maraming araw. Napaseryoso ang mukha ni Peltz. At biglang nag-utos, buksan ang pintuan, pasukin siya ng walang babala. Tahimik siya, ngunit mariin. Sa loob, nag-isip si Wuhian. So dumating ka na, Sir Peltz, hindi mo siguro planong patawarin ang buhay ng isang bata, ano? Malamig ang sagot ni Peltz. Maraming salita, patayin siya. Agad na sumunod ang mga kabalyero. Ngunit mabilis na gumalaw si Wuhian. Swap 1, locate. Kaagad niyang pinalitan ang pwesto niya sa isang kabalyerong malapit. At walang pag-aalinlangan, sumugod siya at sinaksak ang nasa harap niya. Nagulat ang lahat. Ang mga kabalyero ay nanlaki ang mata, hindi makapaniwala. Matapos umatake, banayad na lumapag si Wuhian sa sahig. Nakita ito ni Peltz at sumigaw. Anong hinihintay nyo? Lahat kayo sugod. Kahit nakaharap sa mga kaaway, walang alinlangan si Wuhian.
Mabilis siyang tumalon palabas ng bintana ng mansyon. Ang swap teleport ay matagumpay na naisagawa. Lumapag siya sa lupa, ngunit ramdam ang sakit. Mahigpit niyang sinabi sa sarili, kailangan kong makarating sa Arson Forest kaagad. Nataranta si Peltz. Tumakas siya, habulin niyo. Mabilis silang sumakay at pumasok sa kabubatan. Samantala, tumatakbo si Wu Hian ng buong bilis. Bagaman nakatakas ako sa teritoryo ang tsansa kong mabuhay, halos wala pa rin. Tama, sa kagubatang ito may daan papuntang mundo ng mga demonyo. Kung mapatunayan ko ang aking kakayahan, baka tanggapin nila ako. Ngunit natataranta siya. Sandali, hindi ko kailanman inilagay ang eksaktong lokasyon ng gate sa nobela. Agad siyang naghanap, nagmamadali. Dapat narito lang iyon. Ngunit aksidente siyang nakatapak sa isang tuyong sanga. Crack! Nanlaki ang mga mata niya. At biglang may nakakasilaw na liwanag. Si Peltz, hawak ang espada, nakaturo ng direkta sa kanya. Demonyong daga, nandyan ka pala nagtatago. Sa apurang sitwasyon, agad gumamit si Wu Hian ng swap. Ngunit nag-aalala siya. Maaari ko na lang magamit ito ng ilang beses, kailangan kong mahanap agad ang gate. Mabilis niyang kinuha ang papel. Sabihin mo, ang eksaktong lokasyon ng gate papunta sa mundo ng mga demonyo sa Arson Forest. Sumagot ang sistema. Ito ay impormasyong nangangailangan ng kabayaran, magbigay ng relikya o di bababa sa 100 gintong barya. Nagmura si Wu Hian. Ano, saan ko makukuha yon ngayon? Biglang isang malakas na pagsabog, itinapon siya ng daan-daang metro. Sigaw niya habang bumabagsak. Lumapit si Peltz, nakangisi. Arsenadel dito na magtatapos ang iyong buhay, nakakahiya ka, desperadong naghahanap ng paraan para mabuhay. Duguan ngunit matatag, bumangon si Wu Hian. Huwag kang magbiro, hindi ako bibigay. Mahigpit niyang hawak ang papel. May isa pang paraan. Umiti siya ng may tiwala. Ano man ang mangyari, susubukan ko. Natawa si Peltz, mapanghamak. May lakas ka pa ring sumagot, karapat-dapat kang ang pinuno ng pamilya. Ngunit kinutya siya ni Wu Hian. Isang bungkos ng matatanda nagdala ng hukbo para hulihin ang isang bata. Anong sistema yan? Mas bagay kayong maging mga babysitter, o baka naman wala kayong kayang gawin ng mag-isa. Nagdilim ang mukha ni Peltz. Dapat tahimik na kitang papatayin, pero ngayon itatarak ko ang espadang bigay mismo ni Count Leon. Mabilis siyang sumugod. Pumunta ka na sa impyerno. Ngunit mumiti si Wu Hian. Ito na ang pagkakataon. Itinaas niya ang papel at sinalubong ang paparating na espada. Nag-anunsyo ang sistema. Sapat ang kabayaran, lumagpas ng kaunti sa hinihingi, buksan ang gate papunta sa mundo ng mga demonyo. Nang marinig iyon, napangiti si Wu Hian. Nanlaki ang mata ni Peltz nang makita siyang naglaho. Ano? Isang gate. Mula sa harapan niya, bumukas ang isang liwanag na kahel. Mabilis na gumamit si Wu Hian ng swap teleport at tumakbo papunta sa gate. Pigilan niyo siya, sigaw ni Peltz, ngunit huli na. Habang tumatakbo, nag-isip si Wu Hian ng may tagumpay. Sino mang halimaw ang mangahas, humabol sa akin, magbabayad. At nang lumitaw ang gate sa kanyang harap, napangiti siya. Nahanap ko rin. Ngunit hindi sumuko si Peltz. Sumugod siya, hindi ka makakatakas. Ngunit bago siya makarating, nakapasok na si Wu Hian sa gate. Luminga siya at mumiti ng mapanghamak. Sir Peltz, hanggang sa muli. Itinaas niya ang kamay, kumaway sa pang-aasar, habang hinihigop siya ng liwanag. Si Peltz ay naiwan, napasigaw sa galit. Demonyo ka. At inisip niya, pumunta siya sa mundo ng mga demonyo. Nang makapasok si Wu Hian sa gate, biglang nagdilim ang paligid. Itim na ulap ang bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang pagkain ng kakaibang laman, habang naaalala ang mga nangyari. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Pero nang magising ako, nasa isang piitan ako. Mas tama, isang artipisyal na dungjon, nilikha gamit ang lihim na teknik ng mga demonyo. Napatingin siya sa paligid. Bakit may jama na bato? Nilagay ba ito ng tagapangalaga ng yaman? May barrier pa kayang harangin ang espada, at isang tagapagtanggol na bato sa harap. Aling makapangyarihang pamilya ang gumawa nito? Napakaraming misteryo. Lalo siyang kinilabutan. Lalo na ang tagapagtanggol na iyon. Kahit tumingin lang ako, nakakatakot na. Kung susugod ako ngayon, baka tuluyan akong maglaho. Biglang nagliwanag ang papel.
Babala, ito ang unang beses, kapag naulit, magkakaroon ng parusa. Nabasa niya pa. Huwag kang gagamit ng bagay na hindi iyo bilang kabayaran, kung hindi susunod hindi isasagawa ang transaksyon. Napakamot si Wu Hian. Galit na siya, pinatawad lang ako ngayong pagkakataon. Bigla siyang napatingin sa isang bahagi ng pader. Sandali, bakit kumikislap ang batong iyon? Nilapit niya ang kamay. Dahil ba nasa katawan ako ni Arsenadel kaya ko itong maramdaman? Ngunit isang boses ang umalingaw-ngaw. Wala kang karapatan. Napangiwi si Wu Hian. Ito pala ang mekanismo para alisin ang barrier, sayang. Nagpasya siya. Kailangan kong maghanap ng ibang paraan para makaalis dito. Napansin niya ang isang batong nakahiwalay. Baka galing ito sa tagapagtanggol, pwede kaya? Ginamit niya ang swap locate. Sa isang iglap nagpalit sila ng pwesto ng bato. Napasigaw si Wu Hian. Magaling, gumana nga. Ngunit biglang isang dambuhalang halimaw ang lumitaw sa likuran. Ibinuka nito ang panga, punong-puno ng matutulis na pangil. Samantala, sa malayo sa isang marangyang kastilyo ng mundo ng mga demonyo. Natakpan ng araw, tanging maninipis na liwanag lamang ang nakapasok. May utusang sumigaw, hangal ka, bakit mo ibinuhos dito? Isang lingkod ang pinapagalitan ng kasamahan. Sa anino, may isang lalaking nakabalabal ng itim, tahimik na nagmamasid. Siya si Crate, ang pinuno ng pamilya Beer sa mundo ng mga demonyo. Naglakad siya papasok ng silid, kausap ang isang batang babae. Mabigat ang usapan dahil sasabak siya sa isang intermediate secret realm. Napabuntong hininga si Crate. Kung magtagumpay siya, magiging karapat-dapat siyang makapasok sa Saitan, ang akademya ng mga demonyo. At doon makakaganti siya sa pagkamatay ng kanyang ina sa kamay ng tao. Sa isip niya, pero mabubuhay kaya ang batang iyon sa piling ng masasamang demonyo? Biglang pumasok ang isang utusan. Masama ito, pinuno, may malaking problema. Malamig na tanong ni Crate. Bakit ka natataranta? Nanginginig ang maid. Patawad po, may balitang isang estranghero ang pumasok sa secret realm. Nagulat si Crate. Ang secret realm? Opo, Ginoo, wala namang senyales na binuksan ang gate kaya nagkakagulo ang lahat. Natukoy ba ang pagkakakilanlan niya? Malamig na tanong ni Crate. Nag-alinlangan ang lingkod. Ang totoo po, pumasok siya mismo sa mekanismong para lamang sa pinuno ng pamilya, ngunit hindi malinaw kung sino siya. Napaisip si Crate. Baka ito ay dala ng Demon Gate mula pa noong gyera laban sa mga tao. Ngunit kumalma siya at nag-utos. Hindi mahalaga, isa lang iyang mamamatay, ituon ninyo ang atensyon ninyo sa aking anak. Agad na sumunod ang mga lingkod. Ngunit sa isip ni Crate, kung sakaling makaligtas siya mula sa secret realm, baka makakuha tayo ng isang malakas na mandirigma. Balik kay Wu Hian. Mabilis siyang tumatakbo, habol ng halimaw. Anong klase to? Isang lobo, muntik na akong mamatay. Napatingin siya sa tagapagtanggol na bato. Maski makalusot ako sa barrier, paano pa ako makakalabas? Naalala niya ang lobo ay gawa rin sa bato. Kung ganon, subukan natin. Swap level 1, locate. Sa isang igla pumasok siya sa katawan ng Stone Guardian. Napangiti siya. Magaling, nakalusot ako. Ang tagapagtanggol, naguluhan, hindi alam ang nangyari. Mabilis na tumakbo si Wu Hian. Siguro mawawala rin siya mag-isa, kailangan ko lang hanapin ang labasan. Ngunit bigla siyang napahinto. Hindi pa tapos. Sa kanyang harap, isang dambuhalang tipaklong. Bawat palapag may sariling misyon, mas delikado ito kaysa sa lobo. Huminga siya ng malalim. Pero tama ang hinala ko, isa lang itong walang buhay na bagay. Mabilis niyang ginamit ang swap skill. Sunod-sunod niyang nalampasan ang mga bitad. Maganda gamit ang swap, kaya kong lampasan ang lahat ng ito. Sa huli, narinig niya ang anunsyo ng Secret Realm. Binabati ang sumalakay na karating ka sa dulo. Nagtaka si Wu Hian. Welcome ang sumalakay, ano ibig sabihin? Sumilip siya sa pintuan. Parang silid ng boss. At doon lumabas ang isang demonyong may dalawang sungay at ngipin na parang pating. Nabigla siya. Death Knight, ang aura niya halos kapantay ni Peltz. Ngunit bago pa ito makapagsalita ng buo, agad gumamit si Wu Hian ng swap. At siya mismo ang napunta sa harapan ng silid. Namangha siya. Mas malaki pa kaysa inakala ko, may ukit pa ng itim na dragon. Napahinto siya.
Teka, itim na dragon, nakita ko na ito dati. Nabulalas niya, ang 7 kasalanan: katamaran, kasakiman, inggit, pita, kasibaan, galit, kasamaan at kayabangan, ang itim na dragon sa gisag ng kayabangan. Napalunok siya. Patay, naloko ako. Ngunit binuksan pa rin niya ang chest. At kung ano man ito, nakawin ko na lang, baka may gamit para makatakas. Ngunit sa loob, isang nilalang na kulay purplish-black, parang pugita. Dumikit ito sa kanyang mukha at pilit na pumasok sa kanyang bibig. Hindi siya makapalad. Napasigaw siya sa sakit habang pumapasok ang halimaw sa kanyang katawan. Unti-unting nagising si Wu Hian, nanlalabo ang kanyang paningin. Nabigla siya nang mapansin tila natanggal ang kaliwang mata niya. Nakita niya ang sarili sa salamin, ang kanyang itim na pupil ay nagliwanag. Sandali, iyon bang itim na likido kanina? Biglang lumitaw ang skill window. Eye of Arrogance, lubos na nagpapahusay ng dynamic vision. Nag-a-activate kapag natalo ang isang kalaban. Napangisi siya. Magaling sa ganitong kakayahan, hinding-hindi ako matatalo ng mga grupo ng mahihina, tama ang ginawa kong pagpunta sa mundo ng demonyo. Tumayo siya, tumingin sa pinto na may ukit ng 2 dragon. Kanina masyado akong abala sa treasure chest, hindi ko napansin ang pintuang ito. Napaisip siya. Kung lalabas ako, tiyak maraming sundalo ang naghihintay, paglabas ko, tiyak kamatayan. Itinago niya gamit ang mahikaang crest ng arsen. Kahit magmakaawa ako, papatayin pa rin nila ako. Biglang may boses. Buksan ang pinto. Nilingon niya. Ang Death Knight mismo, tumatakbong takot. Dumarating na siya, bilisan. Siya, sino? Biglang realization ni Wu Hian. Ang isa pala itong trial dungeon ng isang mataas na pamilya. Nagmamadali siyang sumulat sa scroll. Sabihin mo, sino ang pinakamalapit na tao sa akin ngayon? Sagot ng system. Bayad na impormasyon, magbigay ng relic level treasure o 100 gintong barya. Nataranta si Wu Hian. Wala ako noon, kaya nalang bayad ng aking magic power. 100 magic power agad na kinuha. Lumabas ang sagot. Ang pinakamalapit sa iyo si Reni, bunsong anak ng pinuno ng Beer family. At dumating na si Reni, isang dalagang may mahabang buhok, may 2 sungay, at nakasuot ng baluti ng mandirigma. Nanlaki ang mata ni Wu Hian. Patay, tapos na ang buhay ko, ang dungeon na ito ginawa para sa kanyang pagsasanay, ang Eye of Arrogance dapat siya ang gantimpala. Walang hirap na pinutol ni Reni ang lahat ng tagapagtanggol, parang tofu lang. Tumigil siya sa harap ni Wu Hian, malamig ang titig. Ikaw sino ka? Agad na lumuhod si Wu Hian. Binabati kita, Miss Reni, sa pagtatapos ng secret dungeon, nakamit mo na ang karapat-dapat na antas. Nagulat si Reni, lalo siyang uminit ang ulo. Ano? Mabilis na nagpatuloy si Wu Hian. Ang pamilya inutusan akong protektahan ka, Miss. Sa loob niya, nagdiriwang siya. Hindi niya napansin ang Eye of Arrogance sa aking mata. Muling nagtanong si Reni. Sino ka talaga? Ngumisi si Wu Hian. Maaaring ganito ang itsura ko, pero may kakayahan akong ipagtanggol ka. Sa isip niya, kailangan kong gamitin siya para makalabas. Nag-alinlangan si Reni. Naisip ni Wu Hian, yanan, hindi pa rin kumbinsido. Agad niyang ginamit ang skill, lumitaw sa harap ni Reni, at hinawakan ang kanyang kamay. Paano, hindi ba sapat ang kakayahan ko upang maging bantay mo? Nanlaki ang mata ni Reni. Ngunit hindi siya sumagot. Napangiti si Wu Hian. Buti na lang pumayag siya. Lumabas na tayo, at doon ihaharap kita sa iyong ama, sabi niya. Tumango si Reni. Habang naglakad palabas, kumaway si Wu Hian, paalam muna, Miss Reni, may iba pa akong gawain para sa pinuno. Ngunit sa loob niya, nanginginig sa takot. Kailangan kong tumakas agad. Pagliko niya, nanigas si Reni. Ama. Nakatayo sa harap nila si Crate mismo, malamig ang ngiti. Nanlaki ang mata ni Wu Hian. Diyos ko, bakit siya nandito? Kung malaman niyang ako ang kumuha ng Eye of Arrogance, patay ako. Ngunit si Crate, kalmado ang mukha. Natapos mo ba nang ligtas ang secret dungeon? Tanong niya sa anak. Tumango si Reni. Opo, ama. Magaling, sumunod ka sa akin, sagot ni Crate, malamig ang tinig. Nakangiting pilit si Wu Hian, ngunit sa loob nanginginig siya. Bakit hindi siya nagre-react? Ano ang binabalak niya? Habang naglalakad silang tatlo, ramdam niya ang bigat ng paligid.
Wala akong paraan para makatakas, wala na ring pambayad para sa scroll. Isa na lang akong pounds sa gitna ng kanilang larong pampamilya. Dumating sila sa kastilyo ng pamilya Beer. Napatitig si Wuhian. Napakalaki, ito pala ang tahanan nila, kung dito ako mabubuko wala akong laban. You mean to secret? Maghintay ka rito, tatawagin kita mamaya. Sa isip ni Wuhian, ito na ang tsansa ko kung makakalusot ako ngayon. Ngunit agad niyang naramdaman ang mga aninong nagbabantay sa paligid. Asahan ko pa bang makakatakas, malas? Samantala, nasa loob na si Rennie at Crate. Tahimik silang nagtitigan. Natapos mo na ang huling misyon, wika ng ama. Sigurado ka bang gusto mong pumasok sa Saitan Academy? Mariing sagot ni Rennie. Opo. Tumango si Crate at lumingon kay Wuhian mula sa malayo. Ano ang palagay mo sa kanya, mapapakinabangan ba? Naalala ni Rennie ang ipinakitang kakayahan ni Wuhian. Malakas siya, tugon niya. Napangiti si Crate. Kung ganon mukhang kawili-wili siya, kung siya'y karapat-dapat ipadala na siya sa Saitan. Nagulat si Rennie. Talaga po. Kumislap ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa. Samantala, sa isip ni Wuhian. Akala ko papatay nila ako, pero hindi lang ako nakaligtas, nakuha ko rin ang Eye of Arrogance, at ngayon napili pa ako ng kanilang pamilya, malas o swerte, hindi ko alam. Sa kastilyo ng pamilya Beer, iniharap si Wuhian kay Crate. Tahimik silang nagtitigan, malamig ang anyo ng pinuno. Nanginginig sa loob si Wuhian. Bakit ba niya ako pinabubuhay pa? Ano ang pakay niya? Bigla siyang umisi si Crate. Niloko mo ang aking anak, bata ka. Isang nakakatakot na lakas ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Napaluhod si Wuhian, halos hindi makahinga. Hindi mo naman balak akong patayin, hindi ba? Sigaw niya. Napangisi si Crate. Matindi ang kutob mo, ano nga ba ang pangalan mo? Ade, mabilis niyang sagot. Itinaas ni Crate ang kamay at hinatak siya gamit ang malademonyong enerhiya. Kung ganon, Adele, ulitin mo lang ang sinabi mo sa anak ko. Biglang may liwanag, isang dragon na pulang mata ang pumasok sa kanyang bibig. Isang sumpa, malamig na sabi ni Crate. Kapag may naisip kang ibang bagay, dudurugin nito ang iyong puso. Pagkatapos, paghandaan ang iyong silid, tatawagin kita kapag kailangan. Sa kanyang kwartong maliit, napaupo si Wuhian. Napakaswerte ko, pero parang naging alipin ako, isang puppet. Tinitigan niya ang dragon na lason sa kanyang katawan. Kung mabigo akong alisin ito, tapos na ako. Ginamit niya ang kanyang transposition. Nailabas niya ang dragon, hawak-hawak sa kamay. Hindi ka buhay na nilalang, isa ka lang sumpa, subukan nating patulugin ka. Pinakain niya ng mahika ang dragon, at ito'y agad na nakatulog. Sa wakas medyo lumuwag ang tanikala. Lumabas ang status window. Ang transposition niya umakyat na sa antas 2. Ngunit kulang na kulang ang kanyang magic power. Paano ko ito mapapalakas, bulong niya. Sandali, may isang paraan. Lumipas ang 3 araw, naging anino si Wuhian, laging sumusunod kay Rennie. Ngunit nanatili itong malamig. Dati masigla siya, pero mula nang mamatay ang kanyang ina sa kamay ng tao, nagbago siya. Naramdaman ni Wuhian ang bigat sa kanyang konsensya. Bilang may akda, ako rin ang may sala. Bigla silang tinawag ng pamilya. Pagharap nila kay Crate, inihayag nito ang paksa. Dahil natapos mo ang Secret Dungeon, kwalipikado ka ng pumasok sa Saitan Academy, ngunit hindi ako pumapayag, doon hindi ka tatagal. Nanlamig ang silid. Kung ganun, paano niya magaganti ang ina niya? Ngunit may idinagdag si Crate. Maliban na lang kung isasama mo si Adele bilang bantay, kapag ganon papayagan kita. Nagulat si Rennie. Hindi, mariin niyang sagot. Napaisip si Wuhian. Galit ba talaga siya sa akin, ayaw niya ba akong makita? Sa isip niya dumaan ang mga pangyayari sa nobela. Ang Saitan ay akademya ng mga demonyo, tahanan ng mga piling kabataan. Ngunit napakarami ang namatay roon, kabilang na si Rennie. Isang lugar na parang bombang sasabog. Pero alam ko ang mangyayari, baka doon ako makapagtayo ng sariling kapangyarihan. Tumayo siya. Kung ganun tatanggapin ko, ngunit may kahilingan ako. Tumahimik si Crate. Isang kahilingan. Ngumiti si Wuhian, kunwari tiwala. May kinalaman sa mahika. Napangisi si Crate. Akala ko hihilingin mong palayain kita, pero hindi pala, bastos kang bata. Lumapit siya kay Rennie. Lumabas ka muna.
Nagbuntong hininga si Wuhian habang tinitigan siya ni Reni na puno ng galit. Talaga bang ganyan siya kaiinis sa akin, isip niya. Nang makaalis ang dalaga, humarap muli si Crate. Alam kong maliit ang magic power mo, pero bilang kapalit niya kailangan mong matuto, kaya ibibigay ko sa iyo ang paraan ng pamilya Beer. Sa kanyang kamay, lumitaw ang liwanag na kulay ube. Itinaas ni Crate ang kamay, isang liwanag na kulay ube ang lumitaw. Lumapit ka, Adele, ipapaabot ko sa iyo ang paraan ng mahika ng pamilya Baris. Naninikip ang dibdib ni Wuhian. Isang paraan ng mahika, hindi ba delikado ito? Nagsimulang bigkasin ni Crate ang orasyon. O dakilang Diyos demonyo, buksan ang daan, huwag hayaan ang mga diablo'y magutom, gabayan mo kami sa wastong pagsubok. Sa paligid ni Wuhian, bumalot ang liwanag na ube. Napahawak siya sa kanyang katawan. Ang incantation na ito dapat nakababaliw, pero bakit kaya't natitiis? Tumawa si Crate. Kakaiba ka, ang paraang ito direktang humihigop ng kapangyarihan mula sa Diyos demonyo, natural makukuha mo ang nais mo. Nanlaki ang mata ni Wuhian. Diyos demonyo, hindi ko isinulat ito sa nobela. Ngunit patuloy si Crate. Pakiramdam ko may kaugnayan ka sa 7 kasalanan, kahit pa ikaw ay espiya, wala akong pakialam, nasa iyo na ang sumpa. Pinauwi siya at iniwan sa kabubatan upang magsanay. Umupo si Wuhian, nakapikit. Simulan na natin, kapag tinanggap ko ang kapangyarihan ng Diyos demonyo, hindi ko na magagamit ang mahika ng tao, pero wala akong ibang pagpipilian. Mula sa dilim lumitaw ang 2 berdeng mata. Hybrido, bulong ng tinig. Nabigla siya. Hindi maaari, ikaw ba ang Diyos demonyo? Ganyan nga, ako ang Diyos ng kayabangan. Papapatayin mo ba ako? Nanginginig na tanong ni Wuhian. Ngumisi ang nilalang. Kung nais kitang patayin, hindi ka na sana nakapagsalita, pero kakaiba dama ko ang iyong pasanin, kaya pagkakalooban kita ng marka. Sa kanyang balat, lumitaw ang tatoo ng kayabangan. 3 beses makapagliligtas ng buhay, ngunit mag-ingat, huwag hayaang lamunin ka ng iyong pagmamataas. Napahawak si Wuhian. Isa na namang marka, ang katawan ko'y nagiging parang pintang tabla. Biglang may kaluskos. Lumingon siya, si Reni. 1 buwan ang lumipas. Tinitigan niya ang status window. Hindi ka panipaniwala, 3 beses nang lumakas ang magic power ko. Kahit nagsikap ako, imposibleng makamit ito sa ganonang panahon, ito ay dahil sa marka ng Diyos demonyo. Napaisip siya. Kung magpapatuloy ito sa ilang taon, malalampasan ko pa ang mga inapo ng 6 na dakilang pamilya. May ingay. Nilingon niya si Reni, nagsasanay ng espada. Bakit siya nag-ensayo rito, hindi sa dojo? Lumapit siya. Miss? Ha? Sagot ng dalaga, malamig pa rin. Napabuntong hininga si Wuhian. Hindi na siya umiiwas sa akin, mabuti na rin yon, pero mali pa rin ang tingin niya, iniisip niyang isa akong pari. Sa mundong ito, tanging mga pari lamang ang nakakakonekta sa Diyos demonyo. Kahit si Crate hindi niya kaya. Kung itinuturing niya akong pari, tiyak may mga chismis na lalabas. Alam ko ang iniisip mo. Gusto kong ituring mo ako gaya ng dati. Ngumiti siya ng pilit. Sige, ako'y tagapagbantay mo lamang, kaya pakiusap maging komportable ka. Kung ganon, bigyan mo ako ng tubig. Ha? Kanina lang sabi mo, maging komportable ako, pagod ako sa ensayo, nauuhaw ako. Napakamot si Wuhian. Tunay nga anak siya ng pamilya ng kayabangan, nagbabago ng ugali mas mabilis pa sa pagbaliktad ng pahina. Dinalhan niya ito ng tubig. Habang umiinom, napatingin si Wuhian sa... Dapat sinasaliksik ko na ang secret dungeon, pero lagi akong naiipit sa kanya. Nagpasya siya. Kailangan kong kumilos bago dumating ang mga pangunahing tauhan at lamunin ang mundo ng mga demonyo. Nagtanong siya, Miss, natapos mo na bang maghanda para sa pagpasok sa saitan? Nag-angat ng kilay si Reni. Bakit bigla mong tinatanong? Dahil mapanganib ang lugar na yon na minsang teritoryo ng Death Spirit Clan, ngunit nang maganap ang dakilang digmaan ng tao at demonyo. Nilipol silang lahat. Naiwan ang libu-libong sundalong naging mga espiritong mapaghiganti. Nagulat si Wuhian. Maging si Reni kinakabahan, kung ganon ito'y mid-level o high-level na secret dungeon. Ngunit mumiti siya ng pilit. Kung malaman ni Crate na lumabas ka ng walang pahintulot, malilintikan tayo. Ngumisi si Reni. Huwag kang mag-alala, may lihim akong lagusan. Sa mataas na pader ng lungsod, itinuro niya ang maliit na siwang.
Parang sanay ka na rito, sabi ni Wuhian. Tumahimik si Rini. Napaisip siya. Matagal na pala siyang palihim na lumalabas. Tahimik silang naglakad palabas ng kastilyo patungo sa kabundukan. Gaano pa kalayo, hinal ni Wuhian. Malapit na, paglampas ng batong iyon nandoon na tayo. At sa wakas, lumitaw ang isang sirang lungsod. Walang natira kundi abo at guho. Mga demonyong aso, singhal ni Rini, puno ng galit. Napatda si Wuhian. Hindi ko pwedeng ipaalam na ako'y anak ng Arsen. Sa ilalim ng pinakamalaking mesa ng bato, nagbabantay ang mga bulok na sundalo. At sa gitna isang umiikot na vortex. Ito na ang pasukan, bulong ni Wuhian. Hayaan mo akong mauna. Hindi, sagot ni Rini. Ako ang uuna. Pumasok sila sa lagusan. Mas maliwanag kaysa inakala ko, isip ni Wuhian. Nariyan na, sigaw ni Rini. Isang lumang kastilyo, napapaligiran ng mahigit 100 libingan. Magkaiba ito sa secret donjo ng pamilya Beer, bulong ni Wuhian. Ngunit biglang lumitaw ang mga kamay na buto. Sumulpot mula sa lupa ang mga kalansang nakabaluti. Miss, ikaw na bahala, sigaw ni Wuhian. Tumanggo si Rini. Binalot siya ng bughaw na enerhiya at pinulbos ang mga kalansay. Nagulat si Wuhian. Mabuti na lang isinama kita. Sa likod ng mga ito may necromancer, sigaw niya. Pakiusap, magpatuloy ka. Tumakbo si Rini, hinarap ang mangkukulam na may hawak na orbi. Sirain lang ang orb matatapos ito. Ngunit humarang ang higanteng kalansay. Miss, sigaw ni Wuhian. Hindi siya natakot. Pinira-piraso niya ito gamit ang espada. Ngayon subukan natin, bulong ni Wuhian. Ginamit niya ang transposition, stage 2. Isang iglap ang orb sa kamay ng necromancer, lumitaw sa kamay ni Wuhian. Tagumpay, sigaw niya. Durog ang orbi at naglaho ang mga kalansay. Tumigil ang katahimikan. Salamat, bulong ng mga espiritu, naglaho ng payapa. Adele, tawag ni Rini. May natira pa ba? Umiling siya. Wala na, ang susunod ay tanggapin ang gantimpala. Tanggapin na natin ang gantimpala, wika ni Rini. Tuwa si Wuhian. Sa wakas, nakuha ko rin ang kailangan ko, ang Dark Fang at ang Full Moon Spirit. Pinagmasdan niya ang maitim na punyal. Sa sandatang ito kaya kong paunlarin ang kadiliman sa sukdulan. Kinuha rin niya ang singsing. Hindi ko gaanong kailangan mas bagay kay Lady Rini. Miss, ikaw na ang magsuot ng singsing, ako'y sa punyal. Tumanggo si Rini. Ngunit bago pa siya makapigil, isinuot mismo ni Wuhian ang singsing sa kanyang daliri. Namula ang kanyang mukha. Bakit siya ganyan mag-react? Sa mundo ba ng mga demonyo may espesyal na kahulugan din ang singsing, isip ni Wuhian. Anong problema, miss? Tanong niya. Hindi makatingin si Rini, ngunit tinanggap ang singsing. Kamangha-mangha, mahina niyang bulong. Napangiti si Wuhian. Mabuti kung ganon. Kung ganon dahil ako ang tumalo sa pinuno, ang ginto. Isang espada ang dumampi sa kanyang leg. Malamig ang mata ni Rini. Agad siyang bumawi. Ibig kong sabihin hahatiin natin ng patas, kahit isang barya walang mawawala. Pagbalik sa mansyon, lumipas ang mga araw. Naglilingkod si Wuhian kay Rini habang palihim na pinapanday ang kanyang mahika. Makalipas ang 1 buwan. Mahigit 1,300 na ang aking magic power, tuwa niya. Sa antas na ito kabilang na ako sa mid-level ng Demon Realm. Ngunit isang araw, ipinatawag sila ni Crate. Panahon na, wika ng pinuno. Simula ngayon pupunta kayo sa kabisera para sa saitan enrollment, naghanda na ba kayo? Sabay silang tumugon. Kung ganon umalis na kayo, hindi ko na kayo ihahatid. Tahimik lang si Rini, bakas ang lungkot sa mukha. Habang sumasakay ng karwahe, Adele, umaasa ako na magtatagumpay ka. Bahagyang umiti si Wuhian. Panginoon. Sa loob ng karwahe, ramdam ang tensyon. Tahimik si Rini, nakatitig kay Wuhian. Sa simula inisip kong tuso siya, pero ngayon hindi naman pala ganon kasama. Nabigla si Wuhian.
Bakit siya nakatitig? Ako ba'y may nagawang mali? Tumingin si Renee sa singsing. Naalala niya, sa Demon Realm, kapag ang lalaki nagsuot ng singsing sa babae, iyon ay eternal vow. Namula siya. Ano bang sinumpaan niya sa akin nang hindi man lang nagsasalita? Dumating sila sa kabisera ng Demon Realm. Napatitig si Wuhian. Ang ganda, parang mundo ng tao rin, medieval ang estilo, ngunit may halong sungay at tatak ng bawat pamilya. Nakakita siya ng ibang maharlika, may mga tato rin sa batok tulad niya. Hindi pala ako nag-iisa, bulong niya. Anong ginagawa mo? Halika na, sigaw ni Renee. Ang entrance exam ay sa loob ng 2 araw, pero kailangan muna nating magparehistro ngayon. Tahimik silang naglakad. Ang lawak ng saitan, 3 beses na mas malaki kaysa alinmang paaralan ng tao. Sa registration hall, isang tagapamahala ang sumalubong. Pangalan? Naglakad si Wuhian. Ako'y nandito upang mag-enroll. Napatingin ang tagapamahala. Hindi ka mukhang demonyo, ano ka ba? Nabahala si Wuhian. You half demon. Nagalit ang opisyal. Isang half demon, may lakas loob na pumasok dito. Nanlamig si Wuhian. Simula pa lang nakikita ko na ang madilim na kinabukasan, lahat ng ito kasalanan ng mga hayop na ito. Tumahimik si Renee, malamig ang ekspresyon. Ngunit sa loob niya kumukulo ang galit. Hindi ba nila alam na siya ang nagligtas sa akin sa dungeon? Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kung magsasalita siya, baka lalo silang mapahamak. Pinanood ni Wuhian ng iba pang mag-aaral, karamihan anak ng maharlikang pamilya, nakatingin sa kanya na may pang-uyam. Ganito ba ang magiging buhay ko sa saitan, diskriminasyon, paghamak, at walang tigil na laban? Hanap tayo ng matutuluyan, wika ni Wuhian. Dinala niya si Renee sa isang lumang villa, payak ngunit malinis. Ang luma naman, reklamo ni Renee. Tiyaga lang, wala tayong pera, sagot niya. May 10 barya lang sila mula kay Crate. Sa counter, 2 kwarto, 2 araw, kasama pagkain. Nagdugo ang pisngi ni Renee nang tanungin kung iisa silang kwarto. Hindi, hiwalay, agad na wika ni Wuhian. Pagkaraan ng 2 araw, nagtungo sila sa lugar ng pagsusulit. Daan-daan ang aplikante. Magpakita ng at sumakay sa tren, anunsyo. Nagulat si Wuhian sa laki ng tren. Ang kastilyong nakita natin, bahagi lang pala, isip niya. Sa loob, maghanda sa impact, babala ng announcer. Huminto sila sa tapat ng isang puting palasyo. Pinapasok silang lahat sa hall. Biglang dumilim ang paligid. Isang sinag ng liwanag sa hagdan, tumayo ang puting buhok na babae, Headmaster Lucian. Welcome sa saitan, mga walang silbi, malamig niyang sabi. Simulan na natin. Isang malakas na sinag ang tumama sa mga kandidato. Maraming natumba, ngunit walang pakialam ang mga instruktor. Unang yugto, mental torture, sinusukat kung sino ang makakayanan, bulong ng isa. Kakaunti ang nakatayo matapos ang 5 minuto. Ngunit isang batang lalaki ang pinansin nila, si Wuhian. Hindi siya mukhang inapo ng 7 kasalanan. Si Wuhian halos bumigay na. Ngunit biglang umusbong ang pulang itim na kapangyarihan sa paligid niya. Nagulat ang lahat, maging si Lucian. Isang instruktor ang nagbanta, dapat siyang alisin ngayon. Una, walang kakaiba. Ngunit biglang nagbago ang hangin, isang dalisay na murderous intent ang bumalot. Hindi ito instinct ng hayop kundi likas na sa pinakawalang awang mamamatay. Lahat ng instruktor, pati ang headmaster, ay nakatuon kay Wuhian. Imposible, bakit ako kinakabahan sa isang baguhan, inis ng lalaking may pulang buhok. Ang kasama niyang babae ay ngumiti lamang. Kung magtutuloy-tuloy ito, babagsak ako, subukan ko ang sariling intent, bigla siyang kumawala ng pulang itim na aura. Nagulat si Lucian. Matatag?
Sige, dagdagan natin, pinaigting niya ang presyon, ngunit nanatiling nakatayo si Wu Hian. Sa huli, nakahinga siya. Nakayanan ko rin. Nilingon niya si Remy, matatag pa rin. Kasama nilang nakaligtas ang mga inapo ng 7 kasalanan. Andy Bolton mula Lost. Samuel mula Greed. Aaron mula Sloth. Gur mula Stinginess. At higit sa lahat, si Remy mula Pride. Ngunit isang figura ang lumitaw, babaeng may pilak na buhok, pulang mata, at korona. Diana, inapo ng Wrath, ang magiging kandidatong Demon King. Taps na ang unang yugto, wika ni Lucian. Maraming napaalis, nagrereklamo. Ngunit malamig na sagot ng instruktor, mga mahina, wala kayong silbi. Umuwi na. Sa itan walang puso. Mabutit nakalusot ako, alam niyang si Lucian mismo ang headmaster, isa sa pinakamalakas sa buong kaharian. Sa gilid, pinag-usapan si Remy, ang henyo ng Beer family. Lumapit si Remy. Adele, pumasa ka rin, tumango siya, nagkunwaring kalmado. Isang instruktor ang nagsalita. Ako si Aris, magiging guro ninyo. Binabati ko kayo sa pagpasa sa mental test. Ang 8 tumagal hanggang dulo ay may bonus points. Kung maganda ang susunod na resulta, makakapasok kayo sa armory. Wu Hian halos mapatalon sa tuwa. Armory. Ang swerte ko. Aris nagpaliwanag, 2 yugto, ipakita ang inyong kakayahan, kung espada, sa swordsmanship. Kung mahika sa magic class, ngunit tandaan nyo ang tema ay mga tao. Pumalakpak siya. Mula sa gitna ng bulwagan ay lumitaw ang isang vortex. Mula rito, naglakad palabas ang isang sundalo, nakasuot ng kumikinang na armor at may hawak na espada. Hindi maaaring totoo, bulong ng lahat. Ang pinakamalakas na bayani mula sa mga patriarka ng 6 na pamilyang dakila. Isang alamat sa gitna ng tao, kinatatakutan ng lahat ng demonyo.